Sa hirap ng buhay, karamihan sa atin maagang naghanap buhay. Pero hindi man madali ang pagkakaroon ng edukasyon, pwede pa tayong bumawi sa maraming pagkakataon, maging sa susunod na henerasyon. Ganyan ang kwento ng diskarte ni Kuya Joel Nebit. Nagsumikap at nagkaroon ng bulaluhan habang tumutulong din sa pag-aaral ng iba. Payo sa kabataan, mag-aaral ng mabuti, magkaroon ng diploma, para makapagtrabaho ng maganda at maayos na kinabukasan. Hindi lang pagkain ang ibabahagi, kundi mga aral sa buhay. Dito sa Kitang-Kita. Walang mainit na panahon sa masarap na bulalong kagaya ng ating matitikman ngayong umaga, my friend. I-welcome natin ang maghahatid sa atin ng kakaibang bulalo na ito, Yes. si Sir Joel Nebit. Good morning po, Good sir. morning, Sir Joel! Halika rito! Ayan na yung ating bulalo. Sarap! Naku, kailangan na mahigop yan. Higop agad! Wow! Ayun naman! Oh, nasan? Oh, yan. Natin dito sa lalagyan. Ayan. At syempre, tanggalin natin yung tray natin. Akin na po yan, sir. Bibigyan na po natin dito sa mga kasama natin dito. Pakita nga natin. Good morning, sir. Pati naman tayo sa mga kabarangay Good natin. morning po sa poblasyon, good morning po sa inyong lahat. Yan! Naku naman! Kuya! Pakita natin to. Kumusta? Ito, pinagkakabit Malakas natin ba? bulalo. Ayos lang naman po, start pa lang. Oo. Ay, Wala ang, kasing- ang ganda ng pinag-umpisahan mo raw eh. Oo. Na, dati ka raw nagba-basketball lamang. Opo. And then, ano na yung nangyari? Ayun, napag-isipan business ng bulalo. Mm. Kaya time out bulalo ang naisipan namin pangalan kasi di ba sa basketball, time out, gano'n. Yan! So, yung iyong hilig, isinabay mo na dito sa iyong business. Opo. Ang laki nitong business mo nung pwesto mo, ha? Yes, 3 floor eh. Oo. Ilan taon na po itong negosyo niyo po? Magti 3 years na po. 3 years. Okay. Bago po yan, kayo po ay into basketball talaga po at sports, ano po? Oo, sport po talaga. Opo. And then, ano po ang kwento ng inyong bulaluhan at mula po sa pag-basketball meron na kayo successful na restaurant? Napagal po kami, napag-abroad po ako. Waiter po Ayun. ako sa abroad. 7 years ako sa Saudi. Ano po ang ginawa niyo sa Saudi, sir? Waiter lang po. Uy, wag mo nila lang yun. Wala silang server na magaling na masisipag. Ang mga kababayan nating Pinoy sa abroad, standing ovation sa husay at galing at sa sipag. Tama. Maraming salamat sa serbisyong ibinigay mo para rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Alam mo na yan. Eto, nako! Ano yung natutunan mo nung ikaw ay nagwe-waiter sa Saudi? Yun ba yung dahilan kaya ka nakapag-open ng business? Opo, isa rin po yan sa naisip ko mag-business at mag-ipon para mapag-business din sa Pilipinas. Para po, ikaw na yung maging amo kasi mahirap maging mangunguhan po eh. Totoo naman din. At saka mahirap din yung malayo ka rin sa pamilya mo, Opo. diba? And then, bulalo talaga ang napili mo. Bakit Oo, bulalo? Bulalo. Kasi po, sa Tagaytay lang po kasi may bulalo. Correct. Dito sa Muntinlupa, wala naman po talaga nagbubulalo. Ay, naisipan ko magbulalo. Oo. Oo. Tapos, kaninong recipe yan, yung bulalo mo? Sa akin na rin po yan. Bulalo. Paano mo natutunan? Mahilig ka na ba talaga magluto? Mahilig ka ba kumain? Ano po kasi yan eh, marami po kami, bago po ako nagtayo talaga nito, kumain muna kami kung saan bulaluhan. Ang galing mo! Para pag-aralan ko ano talaga yung Nakailang dapat. bulaluhan ka? Ang dami po. R&D, Marami. nag-R&D muna siya. Oo. Ganun po. Oo, marami and po. then, ano yung ginawa mo na parang para maiba doon sa mga natikman mo? Ano meron po rito sa ating bulalo? Sarili mong ingredients? bulalo. Ay, mga ingredients din po na iba lang po talaga na halo. Ayan, Oo. may sarili ka nang Oo. nilagay na flavor dyan. Oo. And then, of course, yung iyong baka, nanggagaling ba ng mahogany? Hindi naman. Hindi naman po. May sarili ka ng supplier. Meron na po. Ayan. Dati nung nag-uumpisa sa mahogany, syempre, habang tumatagal, marami Yes. supplier. Yes. Wow, sa iba. Yes. Ilang kilo ng bulalo or baka ang naluluto ng iyong resto? 10 kilos po. Oh, not bad. Everyday yan. Opo. Ayan. Magkano yung naging puhunan mo po? Kulang 200 po. Kasi nga itong building kasali. Sinali mo yung sa pag-ayos ng building? Hindi ho. Paano, pa lang, ano yung 200 separate. na yun? Wala nga lahat na po yan. Lahat-lahatan Oo, na. lahat-lahatan. O, iba pa yung, syempre, ang building, mas mahal po. Mga milyon ang gagastusin mo para rito. Ngayon naman po, Ayan. sir, magkano po ang ating malinis na kinikita, if you don't mind, para po sa kaka-inspire ng ating mga kabarangay? Pag meron pong 15 to
A day? Oo. Friend, bali na naman tayo ng... Sige po. Bali na naman Sir, tayo ng... kayo nila, ito po mikropono. Karera. Ito naman. Kayo naman po. Aba, 15,000, between 15,000 Maganda and yun, ah. 20,000, malinis ang kita. Correct! Diba? Ang galing. At Sige lang. syempre, balita namin, sir, bata pa lang daw po, talagang nagtatrabaho na po kayo. Opo. Anong ibig sabihin po nun? Anong ilang taon kayo nag-start kayo? Bakit po sa murang edad kailangan nyo na magtrabaho? Kasi po, broken family po kami, tsaka financial din po. Financial na issues kasi. Opo. Kaya kailangan mo rin magtrabaho. Ano yung Opo. mga sinubukan yung trabaho? Construction first work ko po eh. Ilan taon po kayo? Balita ko, batang-bata. 12 anyos. 12 anyos. Ano pong Laborer ginagawa ka? niyo? Labor lang. Anong ginagawa niyo po nun? Taga-bunot ng pako, Yes. ang mga taga-abot, yun Yes. na po. Magkano ba kinita mo noon, mga panahon na yun? 125. Wow! Tapos, sino yung sinusuportahan mo? Yung sarili mo or yung pamilya mo, mga magulang mo, paano? Sa sarili ko, tsaka sa nanay ko din po. Nanay mo, napakabait na bata, diba? Eto na, anong level ng pag-aaral yung natapos mo? Kasi balita namin, hindi na kinaya makatapos ang Oo. pag-aaral. First year high school, pero nag-test na po ako. Yun yun! Oo, Anong pinasok mo sa TESDA? Barista po. Ay, bartending. Ay, barista tao, barista. O, tsaka welding daw, Oh, welder. welding, Oo. Ba't ka nag-decide na kailangan, kung hindi ako makatapos ng pag-aaral, kailangan kong pumasok ng iba or mag-aaral ako ng iba? Ano yung nagtulak sa'yo na gawin yon, na pag-aralan ang pagiging barista at pag-welder? Para po kasi mapag-abroad, gawang wala naman po talaga din sa Pilipinas na tatanggap sa'yo eh. Oo. Parang, kasi dito nga sa Pilipinas, my friend, di ba? Tinitingnan lagi yung ano mo eh, diploma mo, or meron kung ano yung pinag-aralan mo. Pero ako ngayon ko sasabihin na hindi napakaganda ng naibibigay din kung skill ang pag-aaralan mo, gaya ng ginawa ni Sir Joel, 'di ba? Ang layo ng narating nung pagiging barista mo at pagiging welder mo. Opo. May naitulong ba 'yon sa iyo? Meron naman po talaga, malaki na may tulong sa akin. Kasi yung pag-abroad ko, pag-apply ko, yung ginamit ko, yung test Diba? Mula sa iyong pagiging laborer at 12 years old hanggang sa ngayong narito ka na sa kanaluluklukan mo, ano mga natutuhan mo sa buhay? Maaari mo i-share sa ating mga kabarangay. Mag-aral lang mabuti. Oo, no? Galing, oh. Mag-aral pa rin ng mabuti. Oo. Kasali talaga, no? Oo, kasali po sa buhay yun. Kasi pag wala kang diploma, mahirap din po mag-apply. Oo. Mahirap Parang din. my friend, kung halimbawa gusto mo magnegosyo, maganda pa rin magtapos ka. Para may mga fallback ka ba? At mas maganda talaga meron kang diploma eh. Yes Di po. ba nga sabi nga nung nakausap natin dati, langit at lupa ang diferensya Yes. kapag ikaw ay hindi nakapagtapos. Totoo naman. Ang hirap-hirap Oo, talaga. langit at lupa ang diferensya sa buhay. Kahit nasabihin pa Totoo. natin na minsan para unfair naman, kailangan pa talaga ng mga diplomang ganyan, di ba? Eh kung may skill naman ako. Pero yung katotohanan ng buhay, ay kailangan din talaga yun. At kailangan din naman talaga rin ng dunong para rin makapasok ka ng gusto mong trabahong kung may gusto ka Oo, mong tama po, marating. tama po. Lumaki ka noon na sa construction na tumutulong ka, nakikitulong-tulong ka. Ngayon marami ka natutulungan. Sino-sino mga sabi mo natulungan mo na? Mga kaibigan ko po, yung iba naman po, hindi ko makakilala. Pati mga pamangkin mo na pinag-aaral mo. Oo, pinag-aaral ko po. Oo, ang dahil Kapatid ko, pinag-ilan. kapatid ko. Bakit pag-aaral lang parang Kasi po, pinaka-support mo sa mga pamangkin mo? Kasi po yung hindi ko narating eh. Gusto ko marating nila. Siyempre ayaw mong maulit. Yeah. Maranasan nila. Ayaw ko maranasan nila yung naranasan ko na. Correct. Pag-apply ka na, hinahanapan ka nito, hinahanapan ka nito. Ayun. Yun naman pala para sa... Eto na. Siyempre, mayroon talagang mga pagkakataon at maraming pagkakataon na sa mga pamilyang Pilipino, hindi talaga kaya magpa-aral, my friend. No? Pero nakita nyo naman, may discarding ginawa si Pedro. Tama po ba? Yes po. Minsan, hindi rin puro pangarap lang. Oo, Kailangan tama. dumiskarte Yes po. ka rin. So, anong masasabi mo sa pagdiskarte? Ang diskarte po, nasa puso po kasi talaga yun. At saka, kung paano ka makaagawa ng ibubuhay mo. Paraan. Gagawa ka ng paraan. Yes po, diskarte. Kasi po ang iniisip ko hindi naman wala naman akong pinag-aralan kaya diskarte talaga ang isipin ko. Yun ang gagawin mo pang laban na lamang, yung diskarte mo. Diskarte, yun. Totoo naman, tsaka sipag, tsaga, nagtiis, abroad muna, saka nag-decide, nakaipon, Opo. uwi. Yun. Pero may plano ka. Yes po. Kailangan Hindi na wala ang plano sa'yo, in Sa siyang fairness. man with a plan. Yeah. Di ba? Kailangan talaga eh. Yun eh. Meron kang foresight. Magplano ka. Kasi kung tutusin,
plano mo ba nun na habang buhay kang magiging OFW noong mga panahon na yun? Or hindi? Hindi mo plano sa isip mo yun? Parang ito yung plano ko, ganito dapat yung plano ko. Nung nag-a-abroad ka? Nagpaplano po talaga. Hindi mo naiisip na habang buhay kang magiging OFW? Hindi po kasi talagang nag-isip po ako Plano siya na talaga magsarili. magsarili. Oh yes po, pangarap ko talaga magkaroon ng po. Ng negosyo. sariling business. Oo. Ngayon, pag nag-step back ka, tinitignan mo yung negosyo mo, meron ka ng ganitong ilang palapag na establishment, marami kumakain, marami ka natutulungan. Ano nasa isip mo? Masaya, tapos, Masarap pa sa puso. masarap sa puso po. Oo, sarap sa puso, Hindi mo akalain na yung walang diploma makakarating sa ganitong posisyon. Opo, talaga naman po. Kapag, So, oo. yes, Ang my friend. medyo nagiging emotional ka, kapag binabalikan mo yung mga pinagdaanan mo, Malungkot din po talaga. Malungkot, Oo. Kasi mahirap Hindi. Kaya nga di ba sinasabi natin, ngayon okay, nakikita nyo rito ngayon, eto na siya, maayos na, maganda na yung kita. Oo. Pero bago makarating dito, gapang, dugot pawis, pagod, bubog. puyat. Pako, bubog ang dinaraanan mo, Lahat, totoo. Mahirap talaga. Mahirap. Yung Ano walang tulog. Walang tulog po. Yun, totoo yan. Ano mensahe mo sa ating mga kabarangay, sa mga kabataan natin na gusto maging katulad mo? Mag-aral lang mabuti. Tama. At magtapos para sa diploma, para makapagtrabaho ng maayos. Makapaghanap buhay ng barangal na maayos. Pero yun nga, parang gusto ko rin i-highlight na pinakita niya na hindi magiging hadlang ang kawalan ng diploma para hindi niya marating or hindi mo marating ang pangarap mo sa buhay. Kasi nakita niya, hindi ako makakapag-diploma pero mag-aaral ako sa TESDA. Diba? Kailangan kong may skill akong kailangan aralin para maging maganda ang buhay ko. Nakita naman niya, nagpursige. Mahusay ka rin. Good job! Okay, pag-usapan natin yung mga Ito bestseller naman, mo. pagkain niya dito! Mula sa kanilang siyang bestselling na Bulalo. Yeah, Bulalo, dito nag-start. Yes po. Yan. Tikman Ano naman na yung natin iba yan. mong mga sinahain dito ngayon? May Dito muna tayo. Yung chicken silog po namin. Chicken silog. Ito yung two silog. Ito, haba-haba. Yempo silog. Yempong haba nito. May pansit Ito, canton. Canton, yes po. Bestseller daw ba ito? Bestseller. At saka Tapos? yung Loming Batangas po. Ay, Ito, ang dami all-star to. Meron Ganda, lumpiang Shanghai, merong kikya, sarap. merong liempo, Oo. merong itlog na mga chicharon. Maraming topping. Yun, Uy. Ayan. Yan. Ikaw lahat nagluluto niyan? Opo. Ikaw pa rin? Matindi ka talaga. Tapos meron pa tayo niyan. Ano naman to? Boneless bangus po yan. Oo, Bestseller tapos? din po rin namin. Pork And chop, then- pagsilog, Lechong kawali po. lechong kawali, Tsaka top silog. at syempre bulalo. Bulalo po ang nakalagay. Yes! Ang range ng price nyo magkano? Ano pinakamababa at pinakamataas? Ang pinakamababa lang namin, ito 70 pesos lang. Mura. Yes po. Mura. Sino kadalasan kumakain dito, makakain. sir? Mga estudyante, mga pamilya po. Estudyante po. Ayos! Magkano ating bulalo? Ayan, Ito magkano po, sir? bulalo po, 250 po to. Isang ganito. Aba, malayo mararating for sharing na 250 yan. ganito karami. Ganito po. At ang Loming Batangas, 100 lang po itong Loming Ba? Batangas namin. 100 po ito. Overload na po yan. Wow, Ito, 115 lang po. 115. Opo. Wow! Talagang pagsasaluhan ng maraming magkakaibigan at sa pamilya din. Ay, nako! At syempre, pasalamatan natin si Kuya Joel. Tanggapin niyo po ang regalo namin sa iyo, Kuya Joel. Ay, magagamit mo ito, matutuwa ka dito, Kuya Joel. Sila ang nag-grocery Wala dito. sa LT. Yan, hindi ako yan sa LT yan. LT yan. Thank you. Eto na nga, mga kabarangay, kung gusto nyong mapusog sa pagkain at sa words of wisdom, dapat napagkwentuhan kayo dito kay Kuya Joel. Marami kayong matututunan sa kanya. Tara na! Dayuhin nyo na po ang barangay poblasyon at mapagkwentuhan kay Kuya Joel. Hi! Sumama mga dala mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.